Sa personalan at karahasan na nauuwi ang umiinit na laban sa politika sa ilang mga lugar. Katulad ng sa Taguig kung saan nagkasakitan ang mga taga-suporta ni na Mayor Lani Cayetano at ang kalaban niyang si Rica Tinga. Tinangka kasing mangampanya ng grupo ni Tinga sa munisipyo at hindi ito nagustuhan ng kampo ni Cayetano. Giit ng magkabilang kampo, hindi sila ang nagsimula ng gulo. Live mula sa Taguig City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, ngayong malapit na nga ang eleksyon 2013, mahigpit na binabantayan ng mga election-related violence. At noong Sabado nga, sumiklab ang tensyon dito sa Taguig City Hall kung saan 4 ang nasaktan sa hanay ng re-electionist Taguig Mayor Lani Cayetano habang 12 naman ang nasugatan sa kampo ng kanyang karibal sa pagkaalkalde na si Rica Tinga. Narito ang ulat. Kabi-kabilang batuhan at kaliwat kanang suntukan. Ito ang mga tagpong tumambad kay Crispina Hernandez ng sumiklabang tensyon sa Taguig City Hall noong Sabado. Supporter siya ng kandidato sa pagkaalkalde na si Rica Tinga. Hinarang at sinugo daw sila ng may 50 di pa nakikilalang kalalakihan hanggang sa nauwi ito sa batuhan at pukpukan. Tinamaan si Crispina ng bato sa ilong at kailangang operahan bukas. Paulan na ho sila ng bato. At ang aming kandidato hinahabol nila ng bato. At gusto yata talagang gulo ang mangyari. At saka marami sila sinasabi. May binubugbog na sila. Naghahataw na sila ng batuta hanggang eto ako, natamaan. Sugatan at pasapasa rin ng ilan. Meron pong mga nakaabang na marami pong lalaki. Tapos may malong po sila dito. Tapos may shade. Tapos yun na, doon po nag-umpisa yung nila, nagduro-duroan. Tapos hanggang sa po labasan na po yung mga lalaki. So nagpugbugan na po. Hanggang sa naipit na po kami. Sumigaw na po kami ng mga peace. Wala pong gulo, wala pong gulo. Pero ginawa po kasi nila, inambaan na po nila kami. Tapos ginawa po nila, hindi pa po sila na-on-time sa pag-amba sa amin. Pinalibutan na po nila kami. Nagkaroon din ng 4 na tahi sa ulo ang kapartido ni Tinga at kumakandidatong konsehal na si Ervic Vihandre. Naniniwala ang kampo ni Tinga na panggigipit ito ng kampo ni re-electionist Taguig Mayor Lani Cayetano, kaya magrereklamo raw sila sa COMELEC. Depensa naman ng kampo ni Cayetano, mga supporter daw ni Tinga ang unang ng bato. Sa kanilang hanay, 4 ang sugatan, pawang mga peace and order safety personnel. Isa ang tinamaan sa mata, habang isa ang nabalian ng kamay sa pagsalag ng placard. Pinag-aaralan din daw ni Cayetano ang pagsasampa ng kasong physical injury. Bigla silang umikot doon sa likod na gate ng City Hall at nagpumilit ulit pumasok at pinagbabato yung mga bantay ng City Hall, yung mga personnel ng Public Order and Safety Office. At nanggulo sila doon. No? So, kami, sa palagay namin, ito ay isang desperate attempt on their part. Sige po. Nagkamay naman po kayo. Thank you. Kaninang umaga sa programang Unang Hirit, nagharap ang 2 magkatunggali sa pagkaalkalde ng Taguig. Sina Taguig Mayor Lani Cayetano at si Rica Tinga. Nasa iisang studio lang sila ng pagtalunan ng nangyaring kaguluhan noong Sabado. Hindi po totoong walang ginagawa. May dala po tayong mga larawan. Ayan po ang ating posto officer. At kaya ho nagsimula ang kaguluhan ay binato po ang ating mga posto personnel at ang sugat nila ay hinampas nasa sa kamay ang ating pong isang posto officer. Nasa ulo po. Kayo na ho ang humusgat. Gusto lang daw makipagkamay ni Tinga sa mga empleyado ng City Hall kaya pumunta sila roon. Pumasok kami sa grounds ng City Hall para mangamay, pero hindi kami nagpumilit sa loob. Pero ang nangyari, inaabangan na pala ang grupo namin. Sila ang unang sumugod. We have the video to prove na ganun talaga. Sila po ang lumusob sa City Hall. Sila po ang nagpilit na pumasok sa City Hall. Sa ganito pong pagkakataon, palagi ko pong ibinibilin, maximum tolerance. Pero sa totoo lamang po, papaano kung pinagbababato ka na? Pagkatapos, nagkamay ang magkaribal na magkatunggali. Pero hindi pa raw rito natutuldukan ang sigalot ng dalawa, lalo't posible silang magharap sa korte. Jessica, sa datos ng PNP mula Enero hanggang Abril ngayong taon, may naitala na silang 45 na kaso ng election-related violence. At kung ihahambing natin ito noong election 2010, 75 noon. Mas kaunti ngayon pero nakakabahala pa rin ang bilang dahil mataas pa rin ito dahil
syempre ang target natin ay 0. Jessica? Okay, Bam, nasaan ang pulis? Kasi syempre, yung magkabilang panig, may magkaibang bersyon yan ang nangyari. Sabi nung isa, abay, gusto lang naman nilang pumasok sa munisipyo para kamayan yung mga nandoon, para makapangampanya ng mapayapa, no? Sabi naman ng kabilang kampo, kasi silang nang provoke. Bakit kasi sila pumasok? Hindi mo na ngayon malaman kung sino nagsasabi ng totoo, di ba? Ang tanong natin, nasaan ang pulis? Tsaka ang gusto nating assumption, neutral ang pulis sa nangyaring ito. Jessica, kapag babatayan natin yung mga video na lumabas sa magkabilang panig, wala tayong makikita mga uniform na pulis. At yung magkabilang panig, iba rin ang version. Ang sabi ng grupo ni Mayor Cayetano, may pulis. Sabi ng isa, wala. At nandun daw sila. At sa ngayon, tinanong din natin yung pulis. At ngayon na meron lang sila ay mga blotter at ulat kung ano yung mga napinsala at kung ilan yung nasaktan. Pero wala silang direktang statement kung ano yung naging partisipasyon nila noong nagkaroon ng tensyon na Sabado. Tatandaan natin walang pasok dapat yung mga empleyado. Pero yung mga pulis, kahit na Sabado o Linggo, dapat meron silang nakaposte rito sa presinto. Jessica? Okay, at saka incidents report man lang ng pulis, di ba? Batay sa kanilang sariling initial investigation. Sino ang nagsimula ng gulo? Sino yung mga nambato? Bakit may mga nasaktan? Tinitimbang nila yun doon sa kanilang report. Ang mas pinagtuunan talaga nila ng pansin yung mga pinsala na. Kumbaga wala pa tayo sa punto kung sino ba yung nagsimula dahil sa ngayon patuloy ra yung kanilang investigasyon kung sino nga ba doon sa dalawang kampo yung nagsimula ng ganitong tensyon. Jessica? Okay, at mukhang kahit nagkamay sila doon sa unang hirit kanina, Bam, di ba? Parang hindi ako naniniwalang bukas sa loob nila yung kanilang pagkakamay at doon na nagtatapos itong nangyari noong weekend. Yun ang tiyak dito, Jessica, hindi pa dito natatapos yan. Well, andyan yung election na magde-decide ng lahat. Pero both sides nagpakita ng intensyon na magsampa ng reklamo. Yung kampo ni Tinga ay magsasampang araw ng complaint sa COMELEC kaugnay ng pag-imbestiga sa umano'y bullying na nangyari. Samantalang pinag-aaralan ng kampo ni Mayor Cayetano kung magsasampa sila ng kasong physical injury. At handa raw silang sagutin ng anumang kaso na isampa sa kanila. Jessica? Okay, maraming salamat, Bam Alegre.